The barangay officials and PTA officers, please be in line. Grade 7 honorees together with their parents. Grade 8 honorees with their parents. So grade 9, grade 10, and grade 11. After grade 11 will be grade 10. Before grade 11, grade 10. Takmiran, thank you so much for staying with us. And to our school principal, we have Ma'am Jujel Pidayunot. Thank you. To our barangay officials who are here, headed by Honorable Peter Lihay Lihay. Thank you so much. And we have also our counselor,
have Honorable Lordino Dayunot. And of course, the PTA officer, Mr. Alfredo Buhari. Thank you for having us here, witnessing this moving up ceremony. To start this, we have an opening note, will be rendered to us by Vince Jihan El Quijano. Please give him a big round of applause. Forever dynamic public school district supervisor, Dr. Rosita F. Duval, active school heads of the different schools in Power 1 district, to our beloved school principal, Mrs. Jojo B. Dayunot, to the teaching staff of this alma mater, visitors, friends, parents, Barangay officials, PTA officials, my co-completers, a pleasant afternoon to all. Today marks another chapter of our journey in quest for knowledge. We are about to end our junior high school life. This is the time to harvest all our hard work in our studies, to receive the rewards of our effort amidst this pandemic. Thus, this afternoon, I would say good luck and everybody is welcome. Happens in your life. That is happening in your life right now. Okay? For the 2 years pandemic, you have survived, and right the day today, you are here sitting in front of our dignitaries. It means to say that you are ready to move to the next level. Okay? Now let's have the presentation of the candidates of completion, requesting the principal, Ma'am Jojo B. Dayunot, to please do the honor. Together with our school district supervisor, Dr. Rosita F. Duval, and the remaining school heads. As school head of Balacan National High School, Tubal or PSBS, I have the honor to present to you 53 male candidates for completion and 64 female candidates for completion who have satisfactorily completed the requirements for junior high school prescribed for secondary schools in the Department of Education. By virtue of the authority vested in me by our school's division superintendent as its extension arm, and after the presentation and certification of your school principal, Ma'am Junjil, that this 117 candidates for completion has satisfactorily completed the requirements prescribed by the Department of Education for the junior high school curriculum. I hereby accept and confirm you completers for school year 2021-2022. Congratulations all of you. Now let's proceed to the distribution of the certificates of completion. Good afternoon, everyone. I'm Apu David Tanan. To the school principal, Ma'am Junjil, with her teaching staff, the barangay and PTA officials, of course, my two partners, ito ko sa Tambalan, si Jordan and AB Tagliran. Sa mga ginikanan, and of course, to our completers, good afternoon to all of us. May hapon po. Kaganihang punta, din na ang Assistant School Division Superintendent to confirm the senior high school graduates. But then, karoon, dito na siya sa Dipolo for some very urgent matters. Actually, naamoy ko kung fair tambalang that hindi na dagay ko ka-after silang confirmation because it's also 1 o'clock. So, pauna na lang ako and I decided to stay here. For every ending, there is a new beginning, and for every memory, there is a dream ahead. So I just want to say congratulations to our completers of Balacan National High School. We know the theme, 8-12, pursuing dreams and fostering resilience in the face of adversity. After 2 years of the pandemic, the surge of COVID-19, we are very happy and very happy to see the happy faces of our completers and of our parents that at last, naka-face-to-face na kita of completion moving up. Because last year, I think it's virtual for 2 years. So, happy tayo kung anak ko naka-atin ko po, this is the first time na naka-attend ko. Actually, I've been the principal of Balacan for 5 years.
Pero this is the first time na napanhin ko from the Pinsan kay Salog to as your district supervisor. So muna nang ako karon, nagawin ako nakailan ako. Kinsa nakailan ako inyong mga bata. Siguro mga ano sa Balacan, kinsa ako na ay wala na dagway no. It's Jailor lang at Marty akong naabtan sa elementary na ay principal ko sa elementary. Salamat sa Ginoo, I'm to be very thankful for my father na nakasurvive sa COVID-19 or alive, kicking. And I know, dear teachers, you still have to go very long traditions in your high school, 2 years, and after that, mag-college na dayon. Now, you are all 117 here. Naganina, ang ready to senior, I think it's 50 something. Sa history din, and I just want atong ikuasa pa, parang sa wala yung sarili natin, kaminihin ang sarili natin, that's ako, okay? Ano yung mga bayo, mga activity sila, di ba sa mga laki nawa. Pero at least, kakahan tayo, kamay na, of course, we can force, na magpito magigitanan na, pero kung ako sa mother, no, ako, mama kaya pupo, and then, before pupo ni nani, kaya ka magpito sa salog po, sa salog ako elementary. Okay. So yes to know again, obviously, naturally will stay, naturally will be back. So it's up to you whether you want to stay here or you want to leave the school. But think about it, no matter where school you are studying at, if you come you won't achieve also in one time recently. Okay? So yes, let's proceed to the distribution of the certificates for all professions. Requesting Dr. Isai Tubal and the advisor of grade 10 result, Sherry Dicano, and I'm sorry, Sir Artenia Carino, together with the school principal. We have the session result beginning with Angela Aldrin R. Angela Jordan D. Balay Alfred C. Pangpang Rodel Lee. Pano Brian P. Pasikasi J.A. Buhani Angelo P. Buhani Lloyd R. Pamela Ebrahim C. Camilo A. Rodel O. Cornelia RGC. Kasipo Kenneth S. Kaletay Chamar S. Naham Jory A. Tayona Deo Marie Mahim P. Del Coro Chanda Beck. Descanso Chanda James D. Katayo, Christy Joy R. Kataytay Mortrius. Punta
Let's start from. Let's start from grade 10. Department of Education, recognized ang mga lista. School Division of Bangalore University. Certificate of recognition is given to Therapy Phase Ganda, Iwan Tingin Bukit Grade and Design. Kimberly B. Kundam. So our dearest principal, Mrs. Jovita Yunot, all the teaching staff, guests, barangay officials, PTA officers, parents, computers, friends, and visitors today, a very pleasant afternoon. It's my pleasure to introduce our guest speaker today. She is born on December 18, 1998, daughter of Mrs. Zelma and Mr. Amado A. Jr. She studied her elementary level at Balacan Elementary School and graduated in the year 2011 with an award received as first honorable mention. She studied her high school level at Balacan National High School and graduated in the year 2015 with an award received as third honorable mention. During her college days, she studied Bachelor of Secondary Education, majored in English at the Curacao Memorial State University South Kingston campus and graduated in the year 2019. She is a Chen Scholar. She took the licensure examination for teachers on September 28, 2019 and passed on December 1, 2019. She is the second placer in the swimming competition and first placer in the slogan competition. A very talented woman who loves to draw, swim, sing, dance, and read books. I am honored to present our beautiful guest speaker, everyone, Ma'am Marby Alberto Antonio. Okay, graduates, please be seated. Okay, thank you. Great. To our energetic and beautiful public schools district supervisor, Dr. Lisita F. Duval, ma'am. To our active and supportive principal, Mrs. Jojel B. Yulot, ma'am. To our principal of Balacan Elementary School, Mrs. Elizabeth Tabiran, ma'am. To the head teacher from Tambalang Elementary School, Mr. Sir Asidjor Tamalag, sir. To our active barangay officials and PTA officers, to all graduates, faculty and staff, parents and grandparents, ladies and gentlemen, good afternoon. Today, first of all, thank you for recognizing the spark in me and giving me the opportunity to speak in front of you today. I am very pleased to have been invited to speak today on this very special day. It's special for all the graduates, for proud parents and grandparents, and for the teachers. Every one of you has made an impact on the graduates who sit here today. To all graduates, congratulations on your remarkable achievements. You have done such a great job of developing your skills and knowledge for a better future. Okay, today our theme is graduates 2012 na
masigasig sa mga pangarap at matatag sa mga pagsubok. So in English, K-12 graduates pursuing dreams and fostering resilience in the face of adversity. Okay, now, I want to tell you my stories in life. Ako ay nakatira sa Gonzalo, Zamboanga del Norte. Ako ay isang panganay na anak. Ako ay nag-aaral sa Balacan Elementary School. Sa sobrang kahirapan ng buhay namin, ang aking ina ay nagtitinda ng pagkain sa aming paralan tulad ng ribusaw na saging at burikit. Habang ako rin ay nag-aaral, ako rin ay nagtitinda ng burikit upang makabili ako ng papel. Sa tulong ng DSWD, kami ay nakasali sa isang programa ng gobyerno na tinatawag na 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Malaki ang aming pasasalamat sa kanilang tulong pinansyal. Ako rin ay isang aktibong bata na sumasali sa iba't ibang activities sa school tulad ng kanta at sayaw. Ako rin ay isang contestant na dinadala sa lungsod ng Sayong para sa spelling and pronunciation. At isa rin akong band members sa school namin as lyreist. Sa laking tulong ng Panginoon, ako ay nakatanggap ng medalya as first honor sa grade 1 and grade 2 and second honor naman sa grade 3 and grade 4. In short, ako ay nagtatapos ng elementarya bilang isang honor student. At sa high school naman, dito din ako nag-aaral. So I am a product in this institution. Katulad ng ginagawa ko sa elementarya, ako rin ay nagtitinda ng burikit upang may babaon ako sa araw-araw. Kahit na sobrang malayo ng distansya ng bahay at paaralan namin, ako rin ay naglalakad lamang papunta sa paaralan na bitbit ko ang aking mga paninda. Saksi John, ako bang mga maestra diri sa Balacan National High School sa ako ang paninda o burikit sa una. At first, ulaw dyan kayo, labi na dyan nga magka-crush na ka. Pero sa akong sitwasyon, kinahanglan dyan ako buhaton kay para na ako ay mabalon. So, kadaaga ko na maligyan diri o burikit. Malate pag-ani ko usahay, kaya magluto pa manidaan sa balay. So, wala mo ka-experience na nito. Okay, hindi lang yan ang aking naranasan. Naranasan ko rin at tinatawag na bullying. Kadalasan ng aking mga kaklase ay tinatawag nila akong putot, bantang o duwende. Pinagtatawanan lang nila ako. Nahiya at nalungkot ako dahil sa sobrang sakit ng mga salita nila. Pero kahit masakit yon, tiniis ko ang lahat. Hindi ako napapadala sa kanilang mga panlait laban sa akin. For me, it is a challenge to pursue my dreams in life. Kaya, pinapatuloy ko ang aking pagkamiyembro ng NADA at nagtatapos ako ng sekundarya bilang isang honor student. Noong bakasyon ngayon, napag-usapan ng aking mga magulang ang tungkol sa pag-aaral ng kolehiyo. Dahil sa sobrang hirap namin, sinabihan ako ng aking ina na huminto na lang ako sa pag-aaral dahil malaki na ang gasto sa kolehiyo at wala na kami pambayad dito. Sa sobrang sakit ng narinig ko, bigla akong napaiyak dahil ibig ko po makatapos ng kolehiyo at gusto ko makamit ang aking pangarap sa buhay. Lord, paano to? Ano ang gagawin ko? Tanong ko sa aking sarili. Lagi akong nagdasal sa Panginoon kung ano talaga ang dapat kong gawin upang makamit ko ang pangarap sa aking buhay. Ngayong malapit na ang enrollment sa kolehiyo, tinanong ako ng papa ko kung ano talaga ang kunin kong kurso. Sinagot ko siya, gusto kong maging guro. Tanong niya sa akin, anong klaseng guro? Pang-elementarya o pang-sekundarya? Pang-sekundarya po, sagot ko sa kanya. Tanong niya sa akin, bakit? Sa liit mong iyan, gusto ka magturo ng sekundarya? Oo naman, kahit na maliit ako, gusto kong magturo ng high school. Okay, sige nga. Nung tinanong ako ng papa ko, hindi na ako masyadong malungkot kasi may posibilidad na makapag-aral ako sa kolehiyo. So ako ay nag-aaral sa Jose Rizal Memorial State University ng Pilisan Campus, major in English. Sa hirap namin, namasukan ng aking ina bilang katulong ng aming tiya at tiyo upang may panggasto sa pag-aaral. Sa sobrang bait ng aming tiyo, lahat kaming mga pamangkin na nag-aaral sa kolehiyo ay pinatira sa kanilang boarding house na walang bayad. Sobrang swerte namin magpinsan dahil hindi na kami magbabayad ng tinitirahan namin. So pagdating ko ng second year college, masaya talaga ako dahil naka-avail ako ng scholarship sa school at hindi na ako magbabayad
bayad sa miscellaneous namin. Katulad ng dati, binubuli pa rin ako pagdating sa college. Tinatawag nila akong bata ng dahil sa height ko. Kahit natutuo ang sinabi nila na maliit ako, hindi ko sila pinakatulan. Masakit na sa damdamin, pero tiniis ko ang lahat. Hindi lang yan ang aking nararanasan. Biktima rin ako sa salita. Hindi yan makagraduate kasi wala yung panggasto sa thesis. Binaliwanan ko lang ang chismis ng mga tao. Naging matatag ako at napatuloy sa pag-aaral hanggang natapos ko ang kolehiyo sa taong 2019 na may natanggap na medalya as second placer sa swimming competition sa Dapitan City. I took licensure examination for teachers last September 28, 2019 and passed the last December 1, 2019. So I am so thankful that God brought the stars in my heart, and that's my story. Okay? Para sa mga estudyante na nagtapos na wala man lang medalya, don't be sad. Take it as a challenge. At para din sa mga batang maggamit ng parangalan, isang papupuri ang binibigay ko sa iyo dahil sa iyong matinding pagsisikap upang matamo ang mga karangalan na tulad niyan. Gawin mong inspirasyon ang medalyang iyan na mangarap pa. Continue what you started. Ako ay simpleng tao, pero hindi ako simple pagdating sa pangarap. Because I live my life smartly. Anong ibig kong sabihin? Simple lang. Sa isang salita ko lang ma-describe ang paniniwala ko sa buhay. Ito ay sa salitang smart. What do I mean smart? Smart means S for specific, M for measurable, A for achievable, R for realistic, and T for time-bound. Ito ang sikreto ko sa pagbuo at pagtupad ng aking mga pangarap. Ang iyong pangarap ay dapat S o specific. Halimbawa, gusto mong maging guro. Anong klaseng guro? Pang-elementarya o pang-sekundarya? Kailangan alam kung anong klaseng guro ang gusto mo. Yan ay specific. Noon pa, pangarap ko na maging isang English teacher. Kaya nga, I took Bachelor of Secondary Education, major in English, upang magkaroon ako ng knowledge on how to handle students, understand, and communicate with them. If you have a clear idea of what you really want, you will be more inspired to do everything necessary to accomplish it. Ang inyong pangarap din ay kailangan M. M for measurable. Ano ba ang ibig kong sabihin? Halimbawa, gusto mong maging guro ng sekundarya. Paano mo ito manarating? Kailangan makatapos ka ng college at pabutihin ang mga aralin na may kaugnayan sa edukasyon o may kaugnayan sa pagiging isang guro. Kailangan matapos ko na ang kolehiyo upang ganap na akong maging guro. Ibig sabihin, di dapat kayo nagmamadali. Reaching your goal is step by step. Walang fast forward at wala din side step. A for achievable. Ang pangarap ay kailangan din achievable o dapat kayang abutin. Don't set up yourself to fail by creating goals which is extremely hard. Na kahit anong gawin mo ay mahirapan kang abutin ito. Aim for something hard to do but possible to accomplish as long as you put some effort into it. Ang magkaroon ng pinakamalaking bahay sa buong mundo ay isang napakabigat na hangarin. Pero ang makapagtayo ng pinakamalaking bahay sa kalye ninyo ay pangarap na kayang abutin. Kailangan din na mabatay ang inyong pangarap sa realidad o makatotohanan at may posibilidad na matupad. Dito, pumapasok ang R for realistic. Being realistic doesn't mean you stop dreaming greater things. Kahit sabihin ng iba na mahirap o imposible ang iyong pangarap, pero buo ang paniniwala mo na magagawa mo to, ituloy mo, just do it. At ang pinakahuli ay dapat may deadline ang iyong pangarap o time bound. Naalala ba ninyo no, pinapagawa kayo ng teacher niyo ng project na kailangan itong mapasa sa ilang oras? Binigyan kayo ng deadline. Gayon din ang pangarap. Kapag walang deadline, you are not likely to achieve your objectives. Dapat may date kung kailan mo tatapusin ang iyong pangarap. Ito ba ay maiksing panahon o short-term goal? Katulad ng gusto ko makakuha ng marka, ng mataas na marka sa grade 11 ko. Yun ay tinatawag na short-term goal. Kung ang pangarap mo ay malayo at matagalan, katulad ng
long-term goals. By the way, what is SMART? S for specific, M for measurable, A for achievable, R for realistic, and T for time bound. Okay, very good. Nag-ready sila. Okay, ngayon, alam niyo na ang iba't ibang pamamaraan upang makatulong matupad ang iyong mga pangarap. You have to convince yourself that you can do it. Believe. Maniwala ka sa iyong pangarap. Believe that it can really happen. Huwag mong isipin mahirap. Huwag mong isipin na baka hindi mo kayanin. Ako nga isang mahirap at ang daming pagsubok, pero hindi ako susuko. Mas pinili kong maging smart at masigasig sa mga pangarap at matatag sa mga pagsubok sa buhay. Kung kaya ko, kaya niyo rin. Always think positive. Think success. There will be times when it seems that the whole world is against you and nothing seems to be going right. Let God be the center of your life. Don't give up. Don't allow little failure to hold you back. If you fail, pick up yourself and continue. Keep going. This is not the end, but it is the beginning of your bright and blooming future, and you are set to conquer the world with your intelligence. I wish you all the best for your future. I am sure that we will hear many more good tales about your success. Keep up the great work. May God bless you with the loads of happiness in the years to come. This is Ma'am Marjorie Molyo, a substitute teacher in this institution. Remember, poverty is not the hindrance to success. So, ibig sabihin, dyan. Okay, ang kalisod, di mo ay babag sa turang paglambot. Okay, that's all. And once again, good afternoon. Maraming salamat na yan. Pinadala ka namin ng dito at manig ang iyong mga experience sa life. Okay? O diba? Nagpapag ninyo? Thinking about what I should say to you, I discovered that life is just all through us, talking about our years in high school. I began making notes about all the advices I should share with you, and about all of the many topics I wanted covered. But before I proceed, first of all, I would like to thank God for giving me this opportunity to speak today. Had it not been for God, I wouldn't be here right now because He is the one who's giving me the strength and courage to press on both academically and spiritually through my high school years, especially in times of discouragement. Considering the quote of an Irish author, James Joyce, better pass boldly into that other world in the full glory of some action than waiting and willing desperately to faith. I believe we as a class have exemplified this statement. Through these past years, I have seen us all discover and devote ourselves to our passion and grow instantly as a result. I remember our class too, working late at night to finish the performance task in Monday. I remember our individual hard work to make a praise powerful at the computer laboratory and spending the night at school in order to finish the better field. Our class has come together so much and we have come in an intensely unified students. Today, we're all celebrating for completing the junior high school. This cover course is packed with more friends and relatives, and every person is proud of us for our accomplishments and of the goals that we have reached. If each and every one of us were to write down a definition of a successful computer, we would quickly discover that some of the same words and phrases would be repeated over and over again. Some of things would be dedication, perseverance, integrity, honesty, patience, dependability, and hard work. And to our PTA President, thank you for staying with us this afternoon. Hello! Hi! Okay, as an advisor of grade 11 ICT, I am proud and honored to present the two with honors. So, certificate of recognition is given to Charis C. Hasmi in recognition of her exemplary academic performance.
Sige ya. Proud to present to you the certificate of recognition to Hannah May B. Garcia in recognition of her exemplary academic performance with honors for having a general average of 92.28% for the school year 2021-2022 in grade 7 Mercury, given the 6th day of July 2022 at
principal. Same certificate of recognition is given to Jana Marie F. Diaz for being with honors, having the general average of 90.56%. As the advisor of grade 7 venues, it's my honor to present to you the certificate of recognition to Rosemary B. Ismael. In recognition of her exemplary academic performance with honors for having a general average of 90% for the school year 2021-2022 in grade 7 venues. Given this 6th day of July 2022 at Balacan National High School, Balacan Salo sa Buanga del Norte. May kapagatan, ano na ako salamat sa talagang sa mga pagsibaran, kapwa mga awas pa sila, tatawa bigay po sila, pinuwalik, ng mga tuwa na elementary school, pagsibaran, mga bigay po sila, tatawa na speaker of na, may sa mga graduates, mga ginagalan, mga bataan, mayong takon, daluran. Pupunta ko ang message kay Soto Pagano, ako na po. Tingnan nila ako, daw kayo kong pagpasalamat, kung ginagatung niya karoon sa kutubangan, na mula ako pipila sa panahon, na ako pa dinha, karoon, ako ang anak na dinha. Salamat kayo na kung isang sa panahon, na sa ako ang mapasalay ng pagdinya, pero itukutan ka na mapasok mo, mga ako natandog ko, kaysa una ako mapasok ka ng bita. Hindi na nga stage, wala pa na mga nasa palibot nga lulul mga barangay na himong galing na ito nga dirita mo pa nila sa high school kung sa pa ka direct sa senior high. Ako ang palingkabutan, awang mga kasalig, naman ko na mga mandali sa council, ni Constantino nga by next year, amo ang magutang may o pundo para mutabang din sa assist din sa eskwelahan. Gabi na, sa pagkutulang labi natin niya mga katanunan, ang isa daw din ang mga mamintinar. So siguro, amo palingkabutan nga pagkutang may diri o mula sa council nga mula mga tanong ni assign din para po ang inyong mga estudyante masikyo din nga mag-eskwela. Mga ginikanan, akong biyang yung atong tabangan nga mga tuwang eskwelahan na may senyor sa Balacan, nakatong gingon sa tuwang supervisor, mang tubal nga pinirigil kung pwede pagpadayon. Kung sa man ang mga kulon, basta kamuha sa council, kamuha pasaligan, ako ang ipapagdudaan nga pagputang niyo pundo para pang-assist din sa mga estudyante para ganyan masikyo ang inyong anak din sila na dili mapunta nila sa mga dili mayo kaya ito ibig sabihin mga tubal na basin mag-date lang kasasa. Muna magputang siguro tayo niyo gwardiya para na dili na yun mo masikyo din yung mga kabataan. Kaya ito kung nyo nga kamu po mga kapatanunan, mga ginikanan na magtinapang kita. Kaya mas naan pa po sa senaryo ang katuwang barangay Balacan na ang uban nga tuwa sa laing lugar dakikan kaya wala human kay bugoy ito dito bubalik-balik din nila maghimo na inoon mo senaryo na po din mga mahimo mag-influensya. Una nga ako mong yagi magtinapang kita mga ginikanan kumanan sa barangay council sa Balacan na isa sa maningkamot po sa pagtulungan kaning mga problema kay trabangon kayo ang ato ang kapatanunan bila karon bisan pa man sa mga kausaban dili ka punta kumpiyansa ang naay masugdan tao ang mabisyo din mayo gani sa tuwang barangay Balacan naay dili man hati tuwan president pero pipila na lang ginangay kang may mga buliaron na tiliwason manong yung tiliwason kay dili kita sa usap naaragis na kapatanunan dili mayo po muna nga ako mapasalit ko ninyo mga sa Dr. sa Balacan National School lumanan sa Kauban sa barangay council na mamigran yan ako maura na ako pasalit nga ata magtinapangay ta no? Kay alam ko lang sa kalampusan ninyo ako isip amahan sa ito ang barangay tingnan po lang ako muna kanina doon na karoon ako tubal na dinili pa sila ang hangyo ang akong anak ako lang yung hangyo na dinilagig sa pumalaw ng revenue 12 kay malo dili man ningon nga wala ko isali kapag namayan mo na mas mayor ginambahala na o unsa ta maingon man ato nga nayuban nga mga murao mo kaingon nga adto ta mo man pero ug wala ra rason ano dili na to pamana diri sa eskwelahan na magtutulong diri mga puro gyud mga pagitan
Muna bisan asa ta mo eskwela, asa ta mo humano grade 11 grade 12 o mao na kita tuang pangandoy dili sa tabangan o kampo, diyan kita to. No muna Kusmulgo, ako mong yagit nga ato ang suportahan ang plano sa atong eskwelahan o magtirapangay ta para sa atong kalambusan sa atong mga anak may hapon karong tanan. Hapon sa inyong tanan. Salamat ng GC sa atong Palakan National High School Principal Ma'am Georgie Dayunon, Principal sa Bulacan Elementary School Ma'am Baby Liran, o Miss Demolio, o sa atong matik nga barangay captain Honorable Pedro Leingay, Honorable Dayunon, Councilor, mga ginikanan, estudyante, mayong hapon kanilang tanan. Karon, ako kayo kong pasalamat sa nga itong nahimo o di lang nga itong tason, teachers, mayong hapon o good luck kanilang tanan. Stakeholders, the barangay officials. So that is
Yung 3D. Tama